Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Umpisa na po natin, mga kababayan, magkomentuhan po tayo. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong batikos o banat po. Banat po ng Malacanang sa pangunguna po ng tinatawag po ng Vice President na garbage in, garbage out. Pinasinungalingan po ng palasyo ang sinasabi po ng mga OFW at ng Vice President na napapabayaan po ang mga OFW ay pinababayaan ng gobyerno dahil napakarami po nating mga kababayang OFW na humihingi po dumadaing sa Vice President sa lahat po ng napupuntahan niyang bansa, mga kababayan. Pero may tugon po rito at sagot ang Malacanang, mga kababayan. Parang sinasabi pa, ang Vice President ang nagsisinungaling at ang mga kababayan nating OFW sa ibang bansa, mga kababayan. Samantalang sila ay nananatili sa karangyaan. Katulad po na nagsasalita po ngayon, mga kababayan. Parang alam na nila lahat ang nangyayari po sa mga OFW nating mga kababayan. Ibang klase po itong pamahalaan na ito. Pakinggan po natin ang palasyo at yung nagsasalita po na garbage in, garbage out, sinasabi po ng Vice President. Ma'am, Undersecretary, Vice President Sara Duterte is accusing Malacanang of sending several personnel from the embassy in The Hague to conduct allegedly, in her own words, a scam welfare check. May we verify po if may pinadala po ba ang Malacanang para mag-check sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention facility? Ang statement po na yan ng Vice Presidente, ang tutugon po dyan ay ang DFA. Pero ang tutugunan lamang po natin ay yung kanyang huling mensahe patungkol po dun sa di umanong mukhang hindi alam ng pamahalaan na maraming OFWs na detained, distressed, abandoned, or neglected. At ito daw po ay hindi natutugunan ng gobyerno. Yan po ay malaking kasinungalingan. Nakausap po natin si USEC Undersecretary Bernard Olalia at tinanong po natin kung ano ang masasabi ng nasabing ahensya. Meron po tayong Migrant Workers Office o MWO na nasa mga destinasyon o mga bansa na malakas o malaki ang populasyon. Ito ay headed by labor attaché. So lahat po ng mga kinakailangan or pangangailangan ng ating mga kababayan sa ibang bansa, especially the OFWs, ay tinutugunan ng ating gobyerno. At yan din po ang nais ng ating Pangulo. Lahat ng pangangailangan ng mga OFWs, ng mga kababayan natin na sa ibang bansa, dapat matugunan agad-agad. At ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan at may records po sila. At meron din pong quick response team ang DMW at kung kinakailangan ng rescue at hindi sila agad nakakapasok, humihingi agad sila ng tulong sa mga otoridad, mga police authorities sa nasabing bansa. Kaya ito pong binabanggit ng Vice Presidente na walang naitutulong sa mga OFWs, it is another fake news. O yan, nakatambay ha. Napakahusay pong magsalita ng fake news. Mga tambay, ganyan po katindi. Sino po paniniwalaan natin? Yung nagsasalita po sa Malacanang o yung mga kababayan nating OFW na nagpapakahirap sa ibang bansa para lang po mabuhay at mabuhay ang kanilang pamilya sa Pilipinas na naghihirap dahil po sa pamamahala nila na sila po ay napakaganda ng buhay at nagsisiyaman at puro po ang pinag-uusapan ay bilyon-bilyon na dinadala sa kanilang mga mansyon at sa kanilang mga tinatawag na mga hotel, mga bayan. Ibang klase po. Ibang klase. Fake news pa ang tinatawag sa ating Vice President. At sila ang hindi fake news. Samantalang ang nakakaranas po ng kahirapan at nangangailangan na agaran tulong ay yung mga kababayan nating OFW. Sila mismo nakakaranas. Pero yung sinasabing ahensya, yung ahensya na sinasabing napakabilis mag-response, totoo po ba yon? Totoo po ba yon, mga kababayan? Lalong-lalo mga kababayan nating OFW,
Totoo po ba lahat ang sinasabi ng USEC na tinatawag na garbage in, garbage out? At napakalakas ng loob na sabihan pa ang Vice President na walang naitutulong sa bansa at isa rin fake news? Totoo po ba mga kababayan na ang Vice President ay walang naitutulong sa bansa at isang fake news? Sila po ba ang nakakatulong sa bansa natin mga kababayan? Sa tingin nyo, ang pamahalaan po ngayon ay nakakatulong sa atin, sa ating mga Pilipino, sa mga OFW? Malaking tulong po ba ang nagagawa nila na mahigit 3 taon? Korupsyon, paglubog ng Pilipinas sa tubig, baha. Malaking tulong po yan, nagagawa po nila. Isang damukal na ghost project na hindi maipaliwanag. Trilyon, daan-daang bilyon. Mga kababayan, malaking tulong po yan at hindi po yan fake news. Mga kababayan, ibang klase pong pamahalaan ito. Pati mga OFW natin, pasisinungalingan pa na sila'y napakagaling nilang tumugon. Totoo po bang napakagaling tumugon ng gobyerno ngayon? Kalamidad nga lang sa Pilipinas. Nahando na mismo ang Pangulo. Nagkakamot lang ng ulo at nagtatanong kung ano gagawin. Di po ba? Kumakamot ng ulo. Bagyo pa lang. Samantalang yung mga tauhan mo, gagalaw po ba yan na napakabilis? Bagal-bagal kumilos sa bansa nitong mga politiko at lingkod bayan natin ngayon. Hindi po ba? Mas mabilis po sila sa pagnanakaw, umano. Hindi po sa trabaho para ang bansa mo ay ibangon mo sa kahirapan. Hindi po sila sa ganyan, hindi po sa ganyan ang mga Pilipino, lalo-lalo ang mga politiko. Sa ganyan umaasahan. Malabo yun. Lalo-lalo ngayon. Iba na nga tawag sa mga politiko natin, di ba? Yung tinatawag nila mga mambabatas, iba na po ang tawag ng mga Pilipino ngayon. Hindi na mambabatas, mga magnanakaw na. Ba? Hindi po ba? Hindi na mambabatas, mga magnanakaw na. Yan po ang tawag ngayon sa kanila. Hindi na mambabatas. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, yung sinasabi po ni Yusek Claire Castro, ang makapagsasabi lang yan na mabilis at talagang 100% nakakatulong ang gobyerno ni BBM sa mga OFW, yung mismo na OFW sa buong mundo na nakakaranas ng malaking problema doon sa bansa na pinuntahan nila ng ating mga kababayan. Sila, hindi ang Yusek at hindi yung mga sinasabing mga nagpapakasarap na mga ambasador. Kung sino-sino mga ambasador natin sa buong mundo, masasarap ang buhay niyan, mga kababayan. Hindi po ba? At sinasabi, lahat 100% pangangailangan ng OFW ay natutugunan daw po ng gobyerno ni BBM. Samantalang ang Pilipinas, problema ng 100 milyon mahigit, hindi natutugunan. Napakahusay. Ubod po ng husay itong gobyerno natin ngayon. Ubod ng husay magsinungaling umano. Puro kasinungalingan ang laging pinagsasabi yata nila, mga kababayan. At sanay na sanay magsabi ng fake news, mga kababayan. Sanay na sanay. Sanay na sanay pong magsabi ng fake news, kasinungalingan na sa kanila naman tumatama yata. Hindi po ba mga kababayan? Kaya po, tingnan po natin ang sagot. Ang sasagot po nito ay hindi si Kamanong. Ang sasagot ay ang ating mga kababayan sa buong mundo na mga OFW, na mga bagong bayani po natin na nakakatulong po ng malaki sa ating ekonomiya, mga kababayan. Pero lalabas po ang katotohanan yan. Kung sino po ang nagsasabi ng totoo, yung Yusek na nasa Malacanang, napakasarap ng buhay, lumolobot, lumalaki na. At yung kanyang ahensya na pinagtatrabuhan ay korap. Ayon doon sa isang broadcaster na nag-resign, korap. At yung nagtatrabaho kaya hindi rin korap. Nagtatanong lang po si Kamanong, sino po ang paniniwalaan ngayon ng taong bayan? Yung si Yusek na tinatawag na garbage in, garbage out ng pamahalaan ng Vice President? O itong mga kababayan nating OFW at ang ating Vice President? Sino ang paniniwalaan po ng mga OFW? Yung sinasabi ng Malacanang o yung sinasabi ng Vice President? Na sinasabi ng Malacanang na walang naitutulong sa Pilipino at sa Pilipinas. Mga kababayan,
Para bang ang tingin ni Yusek Castro kay Vice President ay pareha sila ng pondo. Bigyan mo ng pondo ang Vice President na kasing laki ng pondo ng Presidente na 27.3 billion sa loob ng isang taon. Saka mo sabihin kung walang naitutulong ang Vice President sa Pilipino. Bigyan mo ng pondo na 27.3 billion na nakukuha. Yan ang budget ng proposal budget ng ng Presidente ng Pilipinas next year. Aprobado po yan. Samantalang sa Vice President ay 900 million lamang mahigit. Pero hinahanapan po ng napakaraming pagtulong sa mahigit 100 milyong Pilipino at sa napakarami po nating milyong-milyong kababayan na OFW. Mga kababayan, hinahanapan po ng maraming pagtulong. Unbelievable! Ibang klase ka, Yusek. Gurami ang pondo ng Vice President, hahanapan mo ng maraming paggawa at pagtulong. Samantalang ang opisina ng Presidente, bilyon-bilyon ang pondo at napakalaki pa ng travel fund. Di ba? Ang travel fund niya, bilyon. Ang Intel at confidential fund niya, bilyon. Mga kababayan, hindi po ba? Sino kaya ang fake news? Mga kababayan, bago ka magsabi sa isang Vice President na walang nagagawa at na itutulong sa Pilipinas, tingnan mo muna kung gaano kalaki ang pondo at budget ng Office of the Vice President. Ikumpara mo sa amo mo kung gaano naman kalaki ang pondo ng amo mo sa kanyang opisina. Hindi po ba, mga kababayan? At tingnan mo rin kung gaano kalaki ang usapin sa bansa. Korupsyon. Lahat halos ng ahensya, pati mga politiko ngayon, involved sa korupsyon dahil sa gobyerno ng amo mo. Hindi ba? Yan po ba'y fake news? Claire Castro? Yusek? Hindi po ba? Kaya po, napakakapal na lang po. Pakapalan na lang na mukha, mga kababayan. Pakapalan na lang. At syempre po, tanggap naman po ng media yan. Ang media po ay bulag. Bulag po sila. Bulag. Pagka ang issue po sa Vice President, tinatangkilik po nila. Pero pagka issue po ng korupsyon sa gobyerno na involve ang kanilang mga boss, sila po'y bulag, bingi at pipirian. Mga kababayan, ganyan po sistema po ng ating bansa. Mas tinatangkilik po ang mga masasamang tao kaysa po sa mga gumagawa ng kabutihan sa ating bansa. Mas gusto po nila ang mga demonyong politiko umano sa ating bansa kaysa po sa matinong politiko. Ganyan po yata ang kalakaran ngayon nung sila po ay nakabalik sa kapangyarihan. Mga kababayan, maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At sa ating mga subscribers, thank you rin po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po sa inyo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At yung dasal at panalangin po natin mga kababayan, huwag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulo na si PRRD ay maingatan po sila sa kapahamakan. At syempre po madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ni dating Pangulong Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa panalangin, mga kababayan. Tayo rin po'y manalangin at tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Ingat-ingat po mga tambay at syempre po, wag po tayong maniniwala sa totoong nagpapakalat ng fake news sa ating bansa at napakasinungaling umano na gobyerno. Wag po tayo basta-basta maniniwala sa kanila, mga kababayan. Thank you po. Paalam. Ingat po. Bye-bye.